Sa videong ito, pupuntahan natin ang isa sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas at may taas itong 7,900 feet above sea level. Nasa sobrang taas nito ay parang nasa tuktok ka na ng mapa ng Pilipinas at ito ang Mount Ulis sa Atok, Benguet. Inabutan na kami ng ulan pagkatapos namin akyatin ang Usukan Spanish Trail. Sobrang kapal na din ng hamog na bumabalot sa daan. At dito kami maghahanap ng matutuluyan at mag-overnight malapit sa Mount Ulis. Ito yung palatandaan paakyat ng viewpoint. Alas 3 na ng hapon pero ganito katindi ang hamog at klima dito. Sobrang sarap sa feeling na parang may malaking aircon sa labas. Kasama pa din natin sina James TV, Rudy, Mutulong, Dodi at Quiz James TV. At dito kami matutulog ngayong gabi. Buti may bakante pa dahil sa walk-in lang tayo. Yung kamay ko namumuti na dahil sa sobrang lamig. Yung kamay ko parang may hawak na yelo eh. Sobrang lamig yung hangin. So minsan lang kasi tayo sa mga itong probinsya, sulitin na natin. Katapos makapagpahinga, sinubukan namin maglakad-lakad kahit sobrang lamig na. Tinitiis yung lamig para masulit yung ganitong lugar na minsan mo lang napuntahan. Ini-enjoy bawat minuto. Yung mga sobrang gulay nila dito, ni-recycle at ginawang pataba na lang sa mga ibang gulay. Kumbaga, reject na siya pero pwede pa na sobrang dami na nasa gilid na lang ng kalsada. Oh, pwede yan sir. Pwede. Oh. Safe yan. Safe yan. Oh, reject yan sir pero pwede pang nagawang kimchi. Yung gaano kamahal sa Maynila, dito sa Atok, Benguet, binibigay na lang nila. Ito yung kwarto namin na all goods na para lang makapagpahinga. Pwede rin kayo magluto sa loob ng transient dahil kompleto sa gamit dito. At dahil sa lamig ng lugar na to, kadalasan sa mga transient, merong ganito. Comment nga kayo ka-one trip kung anong tawag nito. Nakikita lang natin tong bahay na ganito sa mga malalamig na bansa. Simpleng hapunan sa malamig na gabi. Mga ulam na mabilis lang lutuin pero nakakabusog din. Manood ng TV pagkatapos kumain at tamang kwentuhan lang sa mga plano at bagay-bagay. Good morning, Atok, Benguet. Mga ano to? Sabi 9 degrees. Ramdam mo talaga ang sobrang lamig, literal natatagos sa buto mo. Sobrang solid experience ang makarating sa lugar na to, na pag may oras kayo, subukan nyo din dito. Wala sa layo kung gugustuhin dahil alam kong kaya mo rin. Kaliwat kanan, puro malawak na gulayan, sobrang lulusog at presko pa bago dumating sa mga bagsakan. Hanggang sa marating namin ang Mount Ulis viewpoint. Ang babayaran nyo lang dito, 100 pesos para sa entrance fee. Mga tanim ng strawberries ang madadaanan mo. Tanaw mo pa ang mga tanim na gulay sa taas. Hihingaling ka pero di ka pagpapawisan dahil sa sobrang lamig. At ito na ka-one trip, narating na din natin ang isa sa mga pinakamataas na lugar dito sa Pilipinas at ang kanyang taas lang naman ay 7,900 feet above sea level. Ganung kataas ka-one trip at ito ay matatagpuan dito sa bayan ng Atok, Benguet. Pero ang kagandahan pag pumunta kayo dito, hindi mahaba ang lakaran dahil abot dito ang mga sasakyan. Nakakagloves na din tayo sa sobrang lamig at isa din to sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Dito mo talaga makikita ang natural na kagandahan ng kalikasan at simoy ng sariwang hangin. At minsan bumabagsak sa negative 1 degree Celsius ang temperatura dito tuwing panahon ng taglamig. Kaya parang nasa ibang bansa ka na rin. Depende at swertihan na lang din sa panahon kung maaabutan mo ang ragasa ng mga ulap dito sa viewpoint. Pero sa view pa lang, panalo na ang punta mo dito. Yung pagod para mapuntahan mo ito, nawawala. Pero yung alaala na nagawa mo habang buhay mo ng dala-dala. Ang sarap magmotor ka one trip at titikman din natin ang 20 pesos na kaping Atok dito sa Mount Ulis, pantanggal sa lamig. Ang sarap talaga maglibot sa mga ganitong klase ng lugar. Payapang pagmasdan ang mga kabukiran at tanawin sa mga malulusog na gulayan. At kung balak niyong pumunta, message lang kayo dito sa transient house na to. Connection muna sa Fredcon Intercom bago umalis dahil ang ruta natin ngayon pauwi papuntang Baguio City. Marami pang pasyalan na pwedeng puntahan dito sa Atok at babalik pa tayo para masilayan ang iba pang lugar na dinadayo dito. Halos 2 hours din ang biyahe pababa papuntang Baguio City. Medyo traffic sa parting ito dahil sa ginagawang kalsada. Dito talaga natin masusubukan ang mga gulong na gamit natin. Tulad na lang nitong gamit kong Duro Tires na ilang biyahe na nasa norte kaya subok na natin. Hanggang sa marating namin ang La Trinidad, Benguet, ang sentro ng bagsakan ng mga gulay sa probinsya. Presko pa, mura na kaya marami kang mabibili pag andito ka na. Magkano lahat yan? 165. 165. Pag sa Manila, magkano lahat yan? Hindi ko alam kasi 3 kilong kamatis, 3 kilong broccoli. Sulit niya pare. 165. Ang dami mo nang mabibili sa ganong halaga pero ikaw na ang bahala kung saan mo ipagkakasya. Pre, ano ulam? Ano ulam? Ngayon nyo ko to ha, kaya naman anong ulam. Isa pa Loaded pre, loaded. Loaded? Magtitinda ka sa Bulacan pre. May talipa pa kami. At kahit puno na, meron pa kaming dagdag na patatas na dala. Salamat kay tita at pwede kayong umangkat ng patatas sa kanila. Salamat din kay Ryan na nag-guide sa atin para bumili ng mga gulay. Yung stock pagpunta pero naging kargado pa uwi. Literal na kargado ng gulay. Gulay board sa Honda Click. Bukod sa matipid, may lagayan ka pa tapos sumasabay pa sa bakbakan. Hanggang sa dumiretso na kami sa biyahe. Kinon Road ang ruta namin para mas mabilis. Nagtatawanan na lang kami sa loob ng helmet dahil sa aming dala. Para kaming namamalingki sa Baguio ng biglaan pero sulit ang experience dahil first time namin lahat. Ito yung Lion's Head na hinihintuan ng mga turista. Pag first time mo dito, dapat meron ka ding kuha. Remembrance kumbaga. Malapit na din matapos ang Kinon Road Tunnel na proteksyon sa mga dumadaan dahil mas delikado ang daan pag maulan o may bagyo. Kaya minsan hindi
hindi na pinapadaanan at sinasarado ito. Mas malapit o shortcut ang daan na to kaysa Marcos Highway ang daan mo. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, patakip silim na din kaming dumaan ng Nueva Ecija sa oras na to. Another solid namang biyahe sa norte. Hindi natin magagawa kung wala rin ang ating mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood, Ka1 Trip. Hanggang sa susunod na video. Ano, Ka1 Trip? Sama ka sa biyahe ko?